Ngayong dakilang kapistahan ng banal na Santatlo at Basic Ecclesial Community Sunday. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Atin pong ialay din ang misang ito para sa lahat ng mga tatay. Ngayong atin pong pinagdiriwang ang Father's Day. Para sa lahat ng mga ama, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinag
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mo ang aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inilalarawan sa aklat ng mga kawikaan na ang karunungan ay laging kaisa ng Diyos. Sinasagisag ng karunungang ito si Jesus, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyuan na niya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa Sansinukob, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako na ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo, ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sakantauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit.
mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Inilalarawan ni San Pablo sa mga taga-Roma ang kaloob ng banal na santatlo sa mga Kristiyano. Kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa tulong ng Espiritu Santo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatiyaga at ang pagtatiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dakila ang Amang Mahal, Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng Ama ay akin. Kaya ko sinabing, sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating din pong pananampalataya sa tatlong persona sa iisang Diyos. Lahat nga po tayo mag-antanda ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kapag ang isang tao nakita mong nag-antanda ng krus, ibig sabihin, yan ay Katoliko. Kapag ang isang tao nag-antanda ng krus, ibig sabihin, yan ay nagdarasal. Kapag ang isang tao nag-antanda ng krus, ibig sabihin, nagpapahayag yan ng kanyang pananampalataya. Pinakamaikling dasal, pinakamaikling pagpapahayag ng pananampalataya. Sabay-sabay nga ulit, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ay magpasa hanggang ngayon ay tinatawag nating isa sa mga misteryo ng ating pong pananampalataya. Misteryo dahil magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin ito lubusang natatarok o naaabot ng kaisipan ng tao kung bakit ang iisang Diyos ay mayroong tatlong persona. Kahit sinong pinakamatalinong theologian ay mayroon pa ring hangganan ang kanyang pagtuklas dahil nasa kagustuhan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo kung kanyang i-reveal ang kanyang dakilang pagka-Diyos. Kaya wag na tayong, baka masiraan lang tayo ng ulo kung sisikapin natin at pipilitin natin na maabot natin ang kaisipan ng Diyos. Sapat na manampalataya tayo, sapat na ipahayag natin sa ganitong paraan ang pananampalatayang sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Sa mga pagbasa natin, nitong mga nakalipas na linggo, lalo na nung nakalipas na linggo, na kumpleto at naipakilala naman sa atin ang ating pong nag-iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Wala ito sa Biblia. Tandaan niyo po yan, ha? Kasi kung pagdidibatihan natin na ang ating pananampalataya lang dapat ay kung ano ang nakasulat sa Biblia, pues walang nakasulat sa Biblia na mga salitang Santissima Trinidad, Holy Trinity, o banal na Santatlo. Pero kung nakikinig tayo sa ating mga pagdiriwang, maging sa mga panalangin natin, nagsisimula lagi sa Ama, Amang makapangyarihan, Ama naming banal, laging nagsisimula sa Ama at ito ay natatapos sa ngalan at inihiling namin sa ngalan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo. Yan lagi ang laman ng ating pong panalangin. At sa mga pagbasa, kung makukumpleto mo ang buong taon na ikaw ay talagang nakikinig sa mga pagbasa, matutuklasan mo ang role na kanilang ginagampanan sa bawat pag-iral, sa bawat panahon. Pero mayroon po tayo din na dapat nating matutunan sa banal na Santatlo. Sa tatlong persona na sa iisang Diyos. Sila ay mayroong unity. Pakisabi nga, unity. Pakispell ang unity. U-N-I-T-Y. So isa ito sa
para bang, paano mo maidi-describe ang banal na santatlo? Unity. Hindi po uniteam. Unity. Kasi ang uniteam, divided na. Kaya nga ang U sa salitang unity ay undivided. Mayroong unity kung undivided tayo. Bakit nagiging divided? Kasi kapag ayaw pasaklaw, pag mayroong gustong magmabida, pag mayroong gustong manguna, madidivide tayo. Pero sa ating pong pananampalataya, bakit undivided? Kasi nangunguna ang Ama, sumusunod ang Anak, ganun din ang Espiritu. Kung ano ang plano ng Ama, susundin ng Anak at gagabayan ng Espiritu Santo. Kaya nga, maging sa ating pong Ebanghelyong narinig, di ba sabi, ang ipapahayag ng Espiritu Santo ay mula sa akin. At lahat ng nagmula sa akin ay nagmula sa Ama. Iisang goal, iisang misyon, bagamat iba't ibang panahon ng pag-iral. Sabihin nyo nga ulit, undivided. Ano bang nagdi-divide sa pamilya ngayon? Anong nagdi-divide sa lipunan natin ngayon? Diba? Kapag meron kang sariling hangarin, kaya nga ngayon, no, hindi ko alam kung nakakainis ba o matatawa ka na lang kasi 2025 pa lang, ang iniisip nila ay ang 2028 election. Di ba? Aware ba kayo? Di ba? Bakit nadi-divide? Sa dami ng kaguluhan sa labas ng bansa natin, ang pinagtutuunan natin ang pansin, paano tayo ma-divide at kung sino ang magkakampi-kampihan. Next letter ay N. Anong ibig sabihin ng N? Nurturing. Diba? Mayroong unity kapag nararamdaman ng isa o ng sinuman o ipinaparamdam ng bawat isa na mayroong nangangalaga din, inaalagaan, pinayayabong, pinapalago ang isa't isa. Hindi yung diba, yung parang nililimitahan mo ang kakayanan ng isa. Minamaliit mo ang kakayanan ng isa. So kung merong nurturing, ibig sabihin, napapalago mo ang isa't isa. Magkakaroon yan ng unity. Next letter ay, ano yung I? Individuality. Magkakaiba tayo. Kahit nga ang Ama, no? Ang Espiritu Santo, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, magkakaibang panahon, pero lahat, ang Ama ang lumika, ang Ama ang tagapaglikha. Narinig natin sa unang pagbasa. Sa simula't simula pa, nandoon na ang Ama, nandun din ang ang Anak at Espiritu Santo. Kaya kung maalala nyo, di ba, sa aklat ng Genesis, ang sabi ng Ama, likhain natin. Hindi, lilikain ko. Hindi niya sinabi, lilikain ko. Sabi niya, likhain natin. At nang dumating ang pagkakataon o ang panahon, kailangan iligtas ang tao, nandiyan ang anak. At nung umalis na ang anak, naririyan na ang patnubay. Pero kanya-kanya, hindi. Next letter ay T. Truth. Katotohanan. Mayroong unity kung tayo ay nasa katotohanan. Tandaan niyo po yan. Kapag nagsimulang pumasok ang kasinungalingan, madidivide tayo. Ang katotohanan,
ang Diyos pa rin. Ano ang sabi ni Kristo? Ako ang daan, ang katotohanan. At lagi rin na pag sinabi ni Kristo, yan ay sinabi ng Diyos Ama. At naunawaan natin ang katotohanan sa tulong ng Espiritu Santo. Last letter ay Y. Yearning. Asamin mo. Pag inaasam mo, kikilos ka din. Mag-contribute ka. Hindi lang yung di ba, lahat tayo parang sinasabi, inaasam natin na magkaroon tayo ng pagkakaisa. So kung lahat tayo mayroong ganitong hangarin, talagang sisikapin natin dapat. Ngayon, sa unity, naganda rin na mapaalalahanan natin sa pagdiriwang natin ngayon ng ating pong kapistahan, Ama, Anak, Espiritu Santo. Mga tatay, espesyal na araw para sa inyo ito, espesyal na panalangin para sa inyo. Pwede ba tumayo lahat ng mga tatay na naririto? Uy, tatay na kayo, hindi nyo alam. Pwede po bang palakpakan natin ang mga tatay na naririto? Mabuhay po kayo. At tandaan po ninyo, nasa inyo ang susi ng ikapagpapatibay ng pamilya. Sa inyong pananampalataya sa iisang Diyos, mapalalakas mo ang iyong pamilya. Kaya nga kapag ang isang ama, mahina ang pananampalataya, madidivide ang inyong pamilya. Mga tatay, lalo na sa mga nasa abroad, nag-abroad kayo para bigyan ng magandang bukas ang inyong pamilya dito sa Pilipinas. Huwag kayong gumawa ng bagong pamilya diyan sa ibang bansa. Nasa inyo, mga tatay, magamat, hindi ko alam talaga kung anong nangyari sa ating kultura na sinasanay tayong dapat ang tatay tahimik, dapat ang tatay nasa sulok, dapat ang tatay kung hindi lasing, malakas ang loob. Pag wala ng alak, hindi mo na naman makakausap yan. Bakit ba ganun na nagiging kultura natin? Pag hindi lasing, di ba? Ang hirap mag-express ng kanyang damdamin na hindi nga makapagpayo sa mga anak. At tinan nyo, ang napapansin nyo, kapag yung tatay, malawak ang pangunawa, mayroong karunungan, yung wisdom niya, di ba, nagagabayan ng mabuti ang kanyang mga anak para sa pagbuo nila ng kanilang sariling pamilya, matibay din. Kaya ganun ka kahalaga. Aanin mo ang ilaw kung sira ang haligi. Kayo ang haligi ng tahanan. Saan ikakabit ang ilaw kung marupok ang haligi? Kaya number 1 ninyong dapat taglayin ang pananampalataya sa Panginoon. Sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga tatay, kapag nasa inyo ang Ama, Anak, Espiritu Santo, walang imposibleng mapagtatagumpayan mo ang iyong role, ang iyong misyon, ang iyong responsibilidad bilang Ama. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na naririto. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Binanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing.
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming maging bukas at masunurin sa paggalaw ng Espiritu. Buong pagtitiwala, kaming dumadalangin, San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa diwa ng pakikipagniig ng Diyos, maging halimbawa nawa ng kanyang katapatan at pag-ibig ang mga pinuno ng simbahan. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Pukawin nawa ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang aming mga pinuno sa pamahalaan at mga mamamayan upang sama-sama tayong kumilos para sa kaunlaran at katatagan ng bansa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Tulad ng iisang Diyos sa 3 persona, mata mo nawa ng bawat pamilya ang isang mapagmahal na ugnayan. Mahalin nawa ng bawat asawa, magulang at anak ang isa't isa. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik, kapiling ng Diyos, yakapin nawa ng Diyos sa kanyang pag-ibig ang mga mahal naming yumao. Manalangin tayo. San Tatlong Diyos, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, lalong-lalo na para sa mga ama, tumatayong ama at nagsisilbing ama. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaysa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos sa pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang ang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiuri. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat, panalangin para sa araw ng Paris BEC Day na itinakda sa dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayanang Kristiyano upang maging daluyan, lugar at pagkakataon ng pag-asa. Nagsusumamo kami na pagkalooban ng higit na alab ng damdamin sa pagsusulong ng munting sambayanang Kristiyano na magbibigay ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya. Tulungan mo kaming maging tunay na asin na magpapanatili ng pananampalataya, ilaw na nagbibigay ng liwanag sa misyon, lebadura na nagpapaalsa ng pakikilahok sa aming parokya at pamayanan. Ito'y aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng Paris BEC Sunday, tayo po ay magkakaroon ng special collection para sa mga programa at gawain ng basic ecclesial communities ng ating simbahan. Tumulong po tayo. Sa linggo, June 22, ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus ay sa darating na June 27, 2025. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa mga sumusunod na liturhikong pagdiriwang. Misa Nobenaryo simula June 18 hanggang 26, 2025 sa mga sumusunod na oras.
Lunes hanggang Biyernes sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. Sabado sa ganap na ika-6 ng gabi. Linggo sa ganap na ika-4 at 15 ng hapon. Sa araw ng kanyang dakilang kapistahan, June 27, ang banal na oras ay sa ganap na ika-5 ng hapon at ang solemn fiesta mass ay sa ganap na ika-6 at kalahati ng gabi. Pang-apat, makiisa sa ating Parish Formation Night na may temang Commitment and Relationships sa June 28, 2025 sa ganap na ika-7 ng gabi sa loob ng simbahan na pangangasiwaan ni Brother Ted Toledo mula sa Arkham, OPNE, and ACY. At panglima, ang Caritas Waislep or Youth Servant Leadership and Education Program ay tumatanggap ng mga bagong aplikante na incoming college student for scholarship para sa school year 2025 to 2026. Sa mga interesado, mangyaring makipag-alam kay Brother Edwin Pajarillo o kay Sister Gloria Palima sa ground floor ng Parish Formation Building tuwing linggo ng umaga. Maraming salamat po. Ngayong Father's Day, tinatawagan ang lahat ng ama na naririto sa banal na pagdiriwang na mangyaring lumapit sa harap ng sanktuaryo para sa isang pagbabasbas. Para sa lahat ng mga tatay, punta po kayo sa harapan. Panalangin at pagbabasbas para sa araw ng mga ama. Ama naming makapangyarihan, may likha ng langit at lupa. Noong iyong ipinagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo, upang maging aming manunubos, niloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Inihiling naming inyo pong basbasan ang lahat ng mga ama at lolong natitipon sa pagdiriwang na ito ng banal na Eukaristiya. Pagkalooban mo po sila ng lakas, buhat sa iyong banal na Espiritu, upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa, upang kanilang maitaguyod ng may pagtsatsaga ang kanilang mga pamilya, at upang sila ay maging huwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin ding inaalala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Manatili nawa silang tapat sa iyong mga kautusan. Manatili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal. At ihadya mo po sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Palapakan natin ang mga ama, mga tatay, at kung ano pa ang tawag. At ang ating pong parokya ay merong munting handog sa inyo sa pangunguna ng ating pong Family and Life Ministry. Meron pong konting lugaw at meron din pong photo booth na nasa labas. Baka gusto niyo pong magpa-picture. At meron din pong libreng gupit para sa mga tatay, no, na nandoon po sa patio ng ating parokya. Meron din pong ongoing na medical check-up dito po sa likuran ng ating simbahan, pero hindi po libre. May donation.
dito po sa mga gustong magpa-blood test o kung anumang test sa health. So ongoing po ngayon dito sa likod. At muli, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Father's Day po.